Hi po, good morning, magandang umaga po sa ating lahat, no? Bali, update lang dito sa aking talungan. Tinignan ko kung ano yung sitwasyon niya. Kasi nga malakas yung ulan, almost 2 days na yung ulan dito sa amin sa probinsya ng Iloilo sa bayan ng Dueñas. So, ayan yung sitwasyon ng ating talungan, oh. Yung mga kanal natin malapit nang mapuno pero umaagos pa naman. So, yung maganda kasi umaagos siya. So, tinignan ko talaga kung umaagos na, tapos yung mga output mga natin papunta dun sa palayan na tingnan ko na. So, yung ano doon, yung nakita ko ay hindi pa naman puno yung tubig sa palayan. Ito, tingnan natin ulit na makita nyo. So, ito yung mga talong natin, oh. Ayan. Medyo malaki na rin sila kasi late na yan na transplant. So, delay na tayo. Dapat nasa 25 to 30 days matransplant mo na para hindi ka madelay. Pero ako almost 1 month na ako nag-transplant. Kasi nga late ako sa land preparation kasi ako lang naman yung mga gawa. Pero okay lang naman si talong, no? Kasi si talong kasi ay ano naman yan, matagal naman yung buhay niyan. Almost a year din naman yan mamatay. Yung iba nga mga 2 taon bago mamatay yung talong nila. So depende yan sa pag-aalaga. So ito na si talong natin, oh. Nagre-recover na siya. Ayan. Yan, oh. Yan. Maganda na yung mga dahon niya. So nag-green na siya. So isang business pala ako dito nagpataba kasi nga may basal ako sa lupa. Meron akong itinang manok. At saka yung basal ko dyan ay ano, nagbasal ako sa lupa ng itinang manok at triple 16. Oo, yung unique 16 nangyari, tapos naubusan ako, meron din 1620. Yan. So ito yung sitwasyon ng ating talong. Ano? So dito yung tiningnan ko kanina kung umaagos o ba yung tubig dito. So sa nakikita ko dito umaagos pa naman, oh. Ayan. Ito kasi yung drainage siya, o yung kanyang kanal palabas yan sa palayan na yan. So ayan, tingnan natin sa kabila. Every kanal kasi meron siyang output na katulad nito. O ayan, umaagos pa naman kasi mababa pa yung tubig sa kanal. Sa palay mababa pa naman. Ayan. So yan yung problema dito sa palayan na in-convert mo siya sa talungan. Yan yung problema, yung tubig na mataas. Pero ganun talaga tayo, kailangan natin magsugal. Yung pagtatanim kasi ng gulay parang sugal din na kailangan mong maglagay ng kapital para ikay makapagpabunga ng talong. So meron tayong kapital. Tapos yung pinakamalaking kapital talaga is yung effort, yung hard work. Kailangan talaga yung hard work sa pagtatanim ng talong. Ay hindi basta-basta, kasi pag tamad ka wala kang mararating. Kasi yung paggugulay kasi ay kailangan talaga masipag ka, kasi yung kapital mo dito yung katawan mo. Yan. So kung labor ka ng labor, bayad ka ng labor, at unti lang naman yung tanim mo, sigurado talo ka sa labor kasi nga mahal yung labor. Pero kung kaya mo naman na mag-isa ka lang, ayan, katulad ko, solo farming. Minsan tinutulungan ako ng misis at saka yung anak ko, ay maliit pa naman yung anak ko, ay grade 2 pa naman. Tapos si misis, meron kaming maliit na anak, so 5 months old. So always talaga ako na solo. Ayan. So ito yung sitwasyon, no? Malapit na rin siyang mapuno. Ayan, okay lang. So ito nga pala yung advantage ang naka-plastic mulching. Ito yung plastic mulching, no? Ayan. Kung yung iba nagtatanong daw, ano daw po yung kaibahan ng may plastic mulching at saka walang plastic mulching. So si plastic mulching naman, yung kaibahan niya or yung pagkakaiba nilang dalawa, si plastic mulching naman ay maganda siya sa tag-ulan. Kasi nga yung lupa dito, oh, ayan, yun. Tamang-tama lang yung moist niya, tapos hindi siya na-erode o nagla-landslide.
Kasi kung wala itong plastic mulching, yung lupa dito, wala na to. Matutunaw na to kasi dadali na yan ng tubig pababa. So, yung plat siguro bababa na to. So, yun yung advantage. Tapos, kung makikita nyo, no, walang damo. Meron naman, pero konti lang. Yung damo lang siguro yung dito sa may gilid at saka dun. So, yung aking plastic mulching, ang ginawa ko, hinati ko lang para makasave ako, no. Pero kung may budget naman kayo, das maganda siguro kung mas malapad kasi nga konti na lang yung area na pagdadamuhan mo. Eh ako kasi para sa akin naman okay naman to kasi pag tag-init at wala kang drip irrigation, for example lang, no, next time na lang yung drip irrigation natin i-discuss. Pero yung ganitong mulching, kung wala kang drip irrigation, mahirap kasi kapag tag-init. So itong sa atin kasi okay pa naman kasi tag-ulan. At saka advantage din ito kapag isa ka lang yung nagtatrabaho kasi kaya mo magtanim ng gulay na maramihan na nag-iisa ka lang. Kasi isipin mo, no, yung ganito karaming talong o mga 900 plus lang na puno, eh kung pagdadamuhan mo yan isa-isa, kung magdadamo ka dyan, hindi kakainin ka na ng oras mo doon. So yung oras mo doon sa pagdadamo, eh bakit kung may plastic mulch ka, di gumawa ka na lang ng ibang gawa. Like for example, mag-abono, mag-spray, pwede na yon. Kaysang ubusin mo yung oras mo sa pagdadamo. So ito talaga yung advantage na naka-plastic mulch, lalo nga ngayong tag-ulan. Kasi nga, oh ayan, oh tingnan nyo, oh, hindi stress yung tanim natin. Dalang araw na yung ulan. So lumalaban talaga siya.